Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Isa pa, ulitin ko ha. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Isa pa. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Sa mga lalaki dyan, wag kayong manliligaw ng babaeng pangit, walang puwet, walang suso, korting embudo. Kasi kung usapang iyot at iyot lang, babae lang, 1,500 to 3,000 pesos sa QC, meron ka ng malatiktoker level na makakardog, na mabebengbang. Diba? Okay, game! Sunod! Woo! Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaking mas mababa pa sa inyo. Mas walang pera, mas pangit, mas walang alam, mas walang pangarap. Diba? Kung kayo sa sarili nyo, you're already complete by yourself, anong tingin yung dahilan kung bakit kailangan nyo sila sa buhay nyo? Wala. Tigilan niyong makipag-date sa mga taong mas mababa pa sa inyo. At the very least, you should be dating someone on your level or higher than you. Sprinkle! Nakaka-empower no? Bilang isang babae nakaka-empower no? Nasa tuwing makakarinig ka ng mga ganito sa mga feminist, nakaka-empower, di ba? Parang ang sarap ipaglaban nung pagiging babae mo. Ba, nakaka-empower siya na ewan, di ba? Pero putya, just imagine ako yung nagsasabi nito. Ako yung nagsasabi nito para sa mga lalaki naman. Di ba? Imagine ako nagbibitaw ng mga ganitong klaseng empowering words para naman sa mga lalaking manonood. Magiging brutal di ba? Magiging kawawa mga babae. Pag tayong mga lalaki, yung nag-acquire nung ganitong empowering words. Di ba? Magmumukhang tayong mga lalaki yung masama, tapos sila mga babae, kawawa. Sample. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaking mas mababa pa sa inyo. Sa mga lalaki dyan, tigilan nyo ang panliligaw at pag-pursue sa mga babae na mas mababa pa yung estado sa kung anong estado yung meron kayo. Pag sa atin ang galing, parang mata pobre na ewan no? Pero pag sa kanilang mga babae, empowering. Diba? Sapa. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas walang pera. Sa mga lalaki dyan, alright? Wag kayong manliligaw ng babaeng walang pera at palamunin sa kanila at walang ibang hinangad kundi lalaking may pera at sasakyan kasi magpaparinig siyang magbagyo Tagaytay tapos wala naman siyang pang-ambag ang putang inang yan. Kasi nga Disney princess daw siya sa mundo niya and she deserve to be treated like a princess daw. She deserve to be treated better daw, tapos siya, adbot lang. Walang silbi. Ang sakit pakinggan pag sa ating mga lalaki nang galing yung mga ganyan. Diba, ganun lang din yun Same thought lang din yun. Diba, same thought lang din yun. Dineconstruct ko lang siya ng bahagya. Same thought lang din yun. Huwag manligaw ng babaeng may pera. Huwag daw magjowa ng lalaking walang pera. Same thought lang yun. Pero pag sa lalaki, pag sa atin ang galing, puta parang ang sama-sama no? Isa pa? O sige, isa pa. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Isa pa, ulitin ko ha. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Isa pa. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Sa mga lalaki dyan, wag kayong manliligaw ng babaeng pangit, walang puwet, walang suso, korting embudo. Kasi kung usapang iyot at iyot lang, babae lang, 1,500 to 3,000 pesos sa QC, meron ka ng malatiktoker level na makakardog, na mabebengbang. Diba? Kaya kung manliligaw ka ng babae, di doon ka na sa sexy, sa maganda, sa palong-palo. Total, mag-aaksaya ka na lang din ng oras at resources sa panliligaw dyan. Di doon ka na sa maganda, doon ka na sa sexy, doon ka na sa palong-palo para sulit.
Ang sakit pakinggan pag sa lalaki nang gagaling, Pero same thought lang yon. Same thought lang yon. Wag daw magjojowa, wag daw magbo-boyfriend ng lalaking pangit. Yung sinabi ko, same thought lang din yon. Ganun din yon. Pero pag sa aming mga lalaki nang galing, nakakasama ng loob, di ba? Di ba? Isa pa? Isa pa. Isa pa. Hindi, isa pa. Hindi, isa pa. Isa pa, isa pa. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki mas walang alam, mas walang pangarap. Sa mga lalaki dyan, tigil-tigilan nyo yung panliligaw at pag-pursue sa mga babaeng walang pangarap, sa mga babaeng walang ambisyon, mga babaeng walang ambisyon sa buhay at ang tanging agenda lang makatisod ng lalaki na financially stable. Nababago ng buhay niya sa pamamagitan ng pagtuwad-tuwad niya sa gabi ang pukang inang yan. Ang sama pakinggan, Ang brutal pakinggan pag sa lalaki galing. Pero pag sa babae nang gagaling, binibitaw sa kanila, empowering, encouraging. Diba? Nakaka-boost ng self-esteem. Diba? Nakaka-empower. Pero pag kami mga lalaki, yung nagsabi ng ganyan sa kapwa namin lalaki, ang brutal, masama ugali, kupal. Diba? Isa pa? Isa pa? Sige, isa pa! Kung kayo sa sarili nyo, you're already complete by yourself, anong tingin nyong dahilan kung bakit kailangan nyo sila sa buhay nyo? Kung isa kang well-established na lalaki na may strong and powerful mindset at financially stable na walang iniindang sakit, ano bang dahilan bakit mo kailangan manligaw ng babaeng adbot na walang silbi? Sige nga, sex life, diba? Marami kang ang pera financially stable ka nga Sex life, sa QC may tagwa 1.5. Isa pa? Sige, isa pa, isa pa. Tigilan niyong makipag-date sa mga taong mas mababa pa sa inyo. At the very least, you should be dating someone on your level or higher than you. Sprinkle, sprinkle! Sa mga lalaki dyan, tigil-tigilan nyo yung panliligaw ng babae, na yung estado ng buhay, mas mababa pa sa kung anong estado ng buhay yung meron kayo. Pag kayo magpapapasok ng babae sa sistema nyo, dapat yung babae, at least, kapantay yung meron siya ng kung anong meron ka. Or, dapat mas higit siya. Diba? Diba? Para di ka lugi. Ang kupal pakinggan, Napakakupal pakinggan. Pag sa lalaki galing, tas binitaw sa kapwa lalaki. Pero pag babae, o kaya bakla, binitaw sa babae, empowering. Empowering ang pukang ina. Diba? Pero pag kami mga lalaki yung nagbitaw ng ganyan sa kapwa namin lalaki, kupal kami, kinakawawa namin yung mga babae. Diba? 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 Tangang mindset. Pinipilit nilang kailangan daw maging equal yung babae sa lalaki, pero hindi. Halata naman, gusto nyong maging angat yung babae sa lalaki. Hindi equality yung hinahanap nyo. Superiority! Bitch! Sa mga lalaki dyan, disregard nyo yung mga babaeng toxic na ganito. Disregard nyo yung mga ganyan, yung mga babaeng may mindset na ganyan. Disregard nyo lahat yan. Deadmine nyo lahat yan. Okay? Sa mga lalaki dyan, listen. Wag na wag kayong maghahabol ng babae. Hindi nyo kailangan maghabol ng babae. Lagi nyo tatandaan, ginawa lang si Eva para kay Adan. Okay? Ginawa lang si Eva, hinugot lang sa tadyang para lang kay Adan. Ginawa si Eva para lang kay Adan. Sa mga lalaki dyan, itindig nyo yung tikas nyo. Establish nyo yung sarili nyo. Diba? So that hindi kayo maghahabol. Bagkos, mag-a-attract kayo. At kung ano kayo, ayun yung ma-attract nyo. Kung itataas nyo yung value nyo, yung pagkatao nyo, yung value nyo bilang tao, makaka-attract kayo ng mga high value din. Diba? Mag-focus kayo sa sarili nyo, tindig nyo yung tikas nyo, establish nyo yung sarili nyo. Focus kayo sa sarili nyo. Don't chase butterfly. Just build and establish well your garden. Diba? So that yung butterfly na mismo ang kusang dadapo sa hardin mo. Alright? Wag na wag mo hahabulin or huhulihin yung paru-parong bagkos, i-establish mo, trabahuhin mo na magkaroon ka ng magandang hardin. Maniwala ka sa akin. Pag meron kang magandang hardin, well-established na hardin, matikas na hardin,
Yung mga paru-paro na hinahabol mo before, sila mismo yung kusang dadapo sa'yo kasi nga meron kang top of the line na hardin. Gets? Again, number 1 na kung bakit hindi mo kailangan maghabol ng Eva dahil ginawa lang si Eva para kay Adan. Ginawa lang si Eva para may companion si Adan. Hinugot lang si Eva sa tadyang ni Adan. Diba? At nakaprogram na ang Eva ay maging submissive sa Adan. Kaya ikaw na Adan, bakit ka naghahabol ng babae? Diba? Taliwas sa utos yan, Brad. Ikaw na lalaki, gawin mo yung duties mo bilang Adan. May ginawang Eva ang Diyos para sa'yo. Hindi mo kailangan maghabol ng Eva kasi may ginagawang Eva para sa'yo. Ikaw na bilang Adan, gawin mo yung duties mo. Ganun lang siya kasimple. Ikaw na Adan, hindi kasama sa duties mo magkandara pa at maghabol sa isang Eva. Alright? Yun lang. Binasag ko lalo ako'y naging millionaire. Hindi tungkol sa pera kaya ako'y unaware. 2 joints in the air, 8 digits kada year. Hustlers lang bawal mahina over here. Fuck what you heard, di mo gets ang aming code. Mainit internet.